Ang topic for today ay pinamagatang Jaran, Expectation versus Reality. Yan, palakpakan natin ang Diyos ng buhay. Amen. Praise the Lord. Are you ready? Amen. So napakaganda po ng panahon ngayon. Amen. Sa buong Pilipinas, lahat nananampalataya. Lahat nag-iisip. No, hindi mo ba alam pagka na-quarantine ka, pagkakataon mo yon na walang obstruction. Amen. Natatandaan ko nung nag-aaral ako, nandiyan ako sa Pilipinas, nag-aaral ako. Gigising ako ng alas 4, alas 5 ng madaling araw kasi yun ang time na walang maingay. Walang nanonood ng TV, halos walang dumadaan na sasakyan. Pero minsan doon ako magme-memorize. Kung minsan, alam ko, isinuot ko pa yung aking mga paa sa tubig para lang hindi ako makatulog, para dire-diretso ang aking pagmememorya. Bakit? Amen? Bakit? Dahil tinatayo ko na yung pundasyon ko para sa realidad ng aking kinabukasan. Mahirap kasing umasa na mayroong magandang mangyayari sa kinabukasan mo na wala ka namang ginagawa ngayon. Amen po ba? Amen po ba? Ay iba, Pastor, nagpa-pray niyo po akong baby. Unang tanong ko, nag-honeymoon ba kayo? Amen. Kayo ba'y magkatabi pag natutulog? Yan, tinatanong. Pag hindi, huwag na kayo umasa. Amen. Pag oo, halika mag-pray tayo. Meron po tayong babasahin dito. Kukuha po ako ng konti kasi ang dami ko natutunan nung mismo tinuro ko ang message na ito doon sa isang cell group natin last few days ago. Okay? About sa istorya ng dalawang prostitute. Ang dalawang nanay na mayroong matinding expectation. 1 Kings chapter 3 verse 16 to 28. Para tabla, English muna ngayon, Tagalog mamaya. Okay? In verse 16 sabi nito, ito kasi si Solomon, di ba naging hari siya? Hiningi niya sa Diyos, hindi kayamanan, hindi kingdom. Hiningi niya wisdom. Yung ability to lead or govern. No, yun yung katalinuhan ng hiningi niya, hindi siya humingi ng anuman. Alam mo kung mahusay kang humingi, hihingin mo yung pinakapuno, no? No, sa amin kasi kita mo parang lupa. Hindi mo alam meron palang pagkamalaplatong ano yung tawag doon sa singkamas sa ilalim ng tubig. Sa ilalim ng lupa, no? Pag umusli ng konti yung dahon nun, ukay namin yun, dahan-dahan, ang laki pala ng ano. Amen? So, ang hingin natin, yung root, yung nasa ilalim. No? Nakikita ko palagi yung carrots, no? Diba? Ang laki ng carrots sa taas. Yung isang yabang niya, liit ng carrot, pero ang laki ng dahon, ano? Kung minsan, hingin natin yung pinaka-root. Amen? Amen? So, itong si Solomon, humingi siya ng katalinuhan at ito yung unang-unang testing ng kanyang leadership pagdating sa judgment. Basahin natin at tayo makikinabang sa araw na to. Sometime later, 2 prostitutes came to the king to have an argument settled. Amen. So, ang pinag-uusapan natin, 2 prostitute. Okay, harlot. Okay? Sa Pilipinas, sa Angeles area. Ayan. Amen. Sa Pilipinas, Ermita. Okay? Sa Amsterdam, Red District. Iba't ibang pangalan yan. Okay? Now, so meron 2 prostitute. Sabi niya, please my Lord, one of them began, this woman and I live in the same house. Magkasama sa flat. Okay. I gave birth to a baby while she was with me in the house. 3 days later, this woman also had a baby. We were alone. There were only 2 of us in the house. So, nanganak ako, nanganak din siya. Tigisa kaming baby. Amen. Nakakasunod po tayo. Same plot, tig-isang baby. Okay. Eto.
But her baby died during the night when she rolled over on it. Ibig sabihin, siguro, maganda yung panaginip niya, enjoy siya sa panaginip, naggulong-gulong, baka, nananaginip na gymnast siya. Tumbling-tumbling siguro. Sa kaka-roll niya, nadaganan niya yung anak niya, patay. Patay yung anak niya. Okay? So, in verse 20, sabi niya, then she got up in the night and took my son from beside me while I was asleep. Kita mo, pag tutulog-tulog, nananakawan. Okay? Magandang point din yan. Okay, kaya wag tutulog-tulog-tulog, sabihin agad ang sagot. Okay. She laid her dead child in my arms and took mine to sleep beside her. O baga, nagka-switch ng baby. Parang nung baby si Kimberly, binabantayan ko yan, baka palitan. Amen. Sabi niya, wala namang kawala, kailong mo. Okay? And in the morning, when I tried to nurse my son, he was dead. Yung binigay sa kanya, patay. Yung nasa kabila, buhay. But when I look more closely in the morning light, see, kapag may liwanag, nakakikita mo mabuti. Kaya yung mga iba, nalilito sa buhay dahil nasa kadiliman. Amen? Alam niyo ba, pag hindi open yung video, nakikita ko kadiliman. Black. Black. Alam mo kasi yung video nyo. Okay? Pero sabi ng iba, mahina daw signal. Okay, patawarin ka ng Panginoon kung hindi totoo yun. Pero naway totoo. I saw that it wasn't my son at all. Hindi ko to, anak may nunal yun Anak ko Aba, may dimples yun Aba, wala pang ngipin. Ito, may ngipin na. Hindi ko to anak. 2 araw pa lang, tinubuan na ng ngipin. Wala sa Bible yun. Baka hanapin mo. Basta, na-recognize niya na di niya anak. Ikaw ba, anak mo, hindi mo nare-recognize? Mare-recognize mo, di ba? Kinuwento ko nga doon sa cell group Doon ng anak si Mrs., si Pastora. Okay? Talagang, yung nurse, ang tagal kong inaantay yung anak ko. Baby. Siguro, 2 oras ako nag-aantay, dali na yung baby. Nung pinunta ko, may nakasalubong ako, parang may dalang, stop toy. Gumaganon-ganon yung paa ng anak ko. Dala niya. Sabi ko, burara naman ng nurse na to, ganito magbuhat ng anak. Pero naramdaman ko, anak ko yun Bumalik ako, tinignan ko yung badge, Baby Valerio. Sabi ko, anak ko nga. Sabi ko, ito, dito yung pulagay, ako po yung tatay. Kaya ako ang unang naglinis ng Dominic Kimberly. Amen. Siyempre, sasaryan si Pastora, nakahiga siya doon. Okay, so natural, alam mo pag anak mo. Amen? In verse 22, the other woman interrupted. It certainly was your son and the living child is mine. Hindi mo ba ilalaban yun para sa'yo? Bakit? Uminsan kasi tanggap mo na, talo na, ayaw mo na sa kanila yun. Okay na. Hindi, meron kang dapat nilalaban pag para sa'yo. Ako, lagi kong nilalaman basta para sa akin. Amen? Sabi mo, Lord, yung buhay yung sa akin. Amen? Yung pangarap, kasagutan ng Diyos, buhay yan. Sabi mo, Lord, akin yun. Okay, sabi ng pangalawa, no, the first woman said, the living child is mine and the dead one is yours. And so they argued back and forth before the king. Kung pagmamasdan mo ang mensaheng ito, paano nakarating yung 2 prostitute na to sa harapan ng presidente? Paano nakarating yung 2 prostitute na to sa harapan ng hari? Malaking katanungan yon. Bago may nangyari yon, malamang nagkumpadrihan muna to. Amen. So ito po yung nangyari. The king said, let's get the facts straight. Both of you claim the living child is yours and it says that the dead one belongs to the other. All right, bring me a sword. So a sword was brought to the king. Sige, para walang away, bigyan mo ng espada. Oy, bigyan mo ng espada. Sige, ganito na lang gawin natin. Para walang away, hatiin natin yung bata. Amen. Para
pag-equally part kayo, no? Dadayingin yung bata. So, hatiin sa gitna. Sabi ng tunay na nanay, "No, Lord, give her the child. Do not kill him." But the other woman said, "All right, he will be neither yours or mine. Divide him between us." Okay, yung isa, sige, kahit na hindi na yan bigay sa akin, basta yan, hatiin mo na sa dalawa. Okay lang sa akin. Then the king said, "Do not kill the child, but give him to the woman who wants him to live, for she is the mother." Yung nanay, yung ayaw, yung bata mamatay. Anong matututunan natin dito? Itong babaeng ito, ang dalawa, may parehas expectation. Ang problema, yung isa merong correct expectation, yung pangalawa merong wrong expectation. Ano mangyayari sa correct expectation? The correct expectation will end up in positive reality. The wrong expectation always ends up in negative reality. Etong matindi. Okay? Kahit anong expectation yan, may reality na nag-aantay. Tama ba ang expectation mo? Ano ang idudulot ng iyong expectation? Let us bring this to discipleship. I want to touch this. Discipleship. Pagdating sa discipleship, kayo mga leaders at kayo mga naka-under sa mga leaders, makinig kayo. Kayong lahat na naka-under sa mga primary 12, listen to me. Hindi nyo alam, pinaglalaban kayo ng inyong mga leader. Amen? Hanggang ngayon, pinaglalaban kayo ng leader, pero hanggang ngayon pasaway ka, hindi mo pa alam yun, na pinaglalaban kayo ng leader. Bakit? Baby ka pa rin. Walang kaalam-alam yung baby, inalalaban ng kanyang magulang para siya ay mabuhay. Inilalaban siya ng kanyang magulang para siya ay makapagpatuloy sa kanyang mga pangarap sa hinaharap. Hindi alam ng bata yon. Amen? Kaya ang discipleship hindi yan madali. Especially these primary 12s. We train them how to handle difficult people. Amen? Kaya kung hanggang ngayon, alam mo, hanggang ngayon pasaway ka, alam na intindihan namin yon. Kasi ugali ng baby. Ano ugali ng baby? Ma! Pupo! Ma! Kain ako! Ma! Drink! Ma! Gatas! Naintindihan namin yan. Why? Kasi di na kami baby. Okay? Pag pa-bebe ka pa, naintindihan namin yan. Sayang, laki na nito, baby pa rin. Why? Kasi kung ikaw ay matured na, aasahan ka namin na makakatulong sa pagdating sa discipleship. Nakukuha natin? Itong magulang na to, nilalaban ng para sa kanya. Amen? Pag para sa'yo, ilaban mo. Amen? Pag sa'yo, kaya, alam mo, mga primary 12 na yan, tsaka sa maraming leaders, ang dami niyang pangarap, kinalibutan na yung ibang pangarap kasi gusto ka lang alagaan. Sa kagustuhan nilang ma-disciple ka. Ibang pangarap nila. Alam mo, hanggang ngayon, wala pa akong leader sa church na to, na under my leadership, na nangarap na mag-migrate sa ibang bansa dahil sobrang pagmamahal nila sa inyo. Hanggang ngayon. Amen? Wala pang natutuloy sa migration na usapan unless na siguro pagtulakan ko na sila. They love you. They enjoy discipleship. Ganyan ka nilalaban ng iyong mga leader. Hindi basta-basta ang pag-aalaga sa iyo. Amen? Naintindihan po ba natin? So, ano ang expectation natin dito? Katulad nung babaeng yun na may tunay na anak na buhay, gusto niyang ipagpatuloy, ilalaban niya. Amen? You don't know, behind the scene, your leader fights for you. Your primary leader fights for you. We are fighting for you. Amen? Biro mo, ang role mo lang magpasaway. Ang role mo lang magrebelde. Ang role mo lang magpahabol. Ang role mo lang magtago. Ang role mo lang bigyan mo ng kahihiyan ng buhay mo. Yun ang role mo. Wala kaming ginawa kundi manalangin para sa iyo. Why? Why we are doing this thing? Amen? Haaaring hindi mo pa alam na ikaw ay aming pinaglalaban.
At lalo na ito maganda, hindi mo alam, nakalimutan mo, na pinaglaban ka ni Lord more than 2,000 years ago. Kahit even at the point of death on the cross, nilabang ka ni Lord. Andun na sa cross, nakapako na siya. Yan, Semana Santa muna tayo. Nakapako na siya. Yung mga tao, para pa siyang ginigirgir. Para pa siyang inaalipusta. Sige nga, kung anak ka talaga ng Diyos yan, bumaba ka ngayon dyan sa cross. Pero ang sabi pa ni Jesus, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Why? People are baby. They are still baby. They are babes. Andun pa sila. Hindi pa nila alam na sila ay pinaglalaban unless they mature. Amen. Yung leader mo, yung cell leader mo, okay? You will know this discipleship kapag ikaw rin ay matured na. Okay? Because, look, you can lose your fruits. You can lose your fruits because of your self-generated carelessness. You can lose your fruit. You have to be very, very careful. Amen? Ang mundong ito, ang dami niyong binigay. Ang daming mga challenges. Para madali na. O sige, sa'yo na nga baby ko. Walang kwentang magulang yan. Walang kwentang magulang yan. Pag talagang anak mo, ilaban mo. Amen? Ang tunay na discipler, ilalaban niya ang kanyang membro. Amen po ba? Ipaglalaban mo ang membro, ipaglalaban mo ang pamilya mo, ipaglalaban mo ang asawa mo. Lalo na kung kinukuha ng iba yan. Amen? These two women, hindi mo na itanong bakit sila umabot sa paanan ng hari. At doon pa nag-argue. Wala nga kasi siguro nga dahil nga sanay sa kanto, hanggang sa tapat ng hari, nag-aaway sila doon. Sanay sila sa kanto Pero hindi mo na itanong bakit sila nakarating doon. Siguro dinulog muna yon sa barangay tanod. Oy, Cardio! Cardo, halika rin ito. Etong si prostitute, magkasama kasi mambahay, kinukuha niya, anak ko. Ay, hindi, kay kapitan yan. Asan si kapitan? Sandali, sumasabong, tabagin ko lang. Amen. Pagdating ni kapitan, eto na. Kapitan, hindi, ganyan, konsyalis na yung kausapin. Hindi, kay mayor yan. Anong sa akin? Kay congressman yan. Hindi, kay bokal yan. Hindi. Pag ganyan, kay gobernador na yan, hindi ko na yan kaya. Hindi kayo birong usapan yan. Senador na yan pag ganyan. Hindi. Kay BP yan. Umabot sa presidente. Isipin mo. Hindi mo tinanong. Sa tindi ng laban, umabot sa presidente. Ibig sabihin, kahit anong mangyari, hindi ko ito bibigay. Hindi ako umaabot sa husgado ng kataas-taasan, ilalaban ko to. Hanggat hindi ko naririnig ang kasagutan ng Diyos na nasa langit, hindi ko ito pababayaan. Akin ito. Lumabang ka na ba na gano'n? Pasensya ka na. Yan ang talaga anak. Anak, nakikita mo yung anak mo, wala nang makain. Anak, tanggapin mo na lang. Mag-fasting ka na muna. Anak, di ba anak, tinuro ng pastor mo, mag-fasting ka ng 40 days. Hindi gano'n. Ilaban mo, Panginoon, sa araw na ito, makakahanap ako ng pangkakain ko sa aking mga anak. Ilalabang ko sila. Amen? Alam mo, nakikita ko dati yung biyanan ko, talagang nagtitinda ng tilapia kung ano. Sabi ko, mahal na mahal ng biyanan ko. Biyanan kong babae, ang kanyang mga anak. Nakikita ko talaga yun. Amen. Amen po ba? Andyan yata ang biyanan ko. Happy birthday, biyanan. I love you, mama. Alam mo, ang dali kasing baliwalain ang mga bagay na hindi mo pinagpaguran. Alam mo bakit namin nilalaban mga membro? Pinagpaguran namin yan Amen. Bilang kayong in-encounter namin nandito, pinagpaguran namin kayo. Kayo namin nilalaban. Magpabebe ka o magtago ka, we are still fighting for you in prayer. Why? Harap kami sa Diyos. Ipe-present ka namin, Panginoon, wala na ako talaga magawa. Nakuha ko ng mamatay. Nakuha ko ng rapture. Talagang, matigas talaga ulo nito Pero Panginoon, alam mo, hindi ko ito binabayaan. Hindi ko ito binitawan. Amen. Kasi bakit? Inabutan ka ng rapture, baby ka pa rin. Bakit? Sumobrang laban na. Amen. Nauubos na lahat ng ammunition ko. Ammunition ng leader mo, cell leader mo. Alamin mo naman, medyo katukin mo naman utak mo. Minsan, pinaglalaban pala ako ng leader ko. Matagal na. Amen. Mag-mature ka naman. Hindi pwedeng puro ka lang kapabebe. Amen. And when you are a leader, look at this. Listen to me.
You have a positive expectation sa iyong kinabukasan. Okay? Magkakaroon ka ng positive reality kasi tama yung expectation mo. Kahit ito, linaban niya hanggang doon sa husgado ng kanilang kataas-taasan na hari, ni si Haring Solomon, umabot doon ang laban. Umabot doon ang usapan. Makuha niya lang yung para sa kanya. Ikaw baka first level pa lang, suko ka na. Pag sa'yo, ilaban mo. Amen? At yung isa, wala naman pinaglalaban yun eh. Alam mo, bakit maraming tao, sample lang kita. Sabi niya, di ba? Basta, sige. Hindi. Sige, basta patayin na lang natin yung bata. Alam mo, yun ang mga nandadamay eh. Backslider ako. Backslide na, huwag ka na rin umattend. Amen. Ako nga, hindi ako naglalabas ng video pagka Zoom. Ganon ka na rin. Hindi naman alam ni Reb yun. Hindi alam ni Reb yun. Basta para magawa mo yung gusto mo, alam mo, kahit na nagpipreach si Reb, gumaganon, hindi niya makikita. Kahit kumain ka, anong gawin mo? Matulog ka, at least, di ba? Umattend ka pa. Amen. Tapos nag-expect ka ng blessing. Pag nagpe-pray na ako, kung kailan ako nag-benediction, tulog ka. Panginoon, pagpalain mo lahat ang naririto. Mamaya, mag-benediction ko, sabi ko, Panginoon, bless mo lahat na nakabukas ng video. Amen. Alam mo, ang daming ganon. Komo sira-sira, gusto sira na rin yung iba. Komo sila namatayan ng anak, namatayan na rin yung iba. Alam mo, di ba ito yung crab mentality din? Amen. Nanghihina ako, manghihina ka na rin. Alam mo ba, ang laki ng pananagutan mo kapag ikaw ang naging dahilan sa panghihina ng iba. Isipin mo, personally, bilang pastor mo, ang tagal kitang inalagaan, binalatan ka namin, in-encounter ka namin, dinisciple ka namin, isang bulong lang ng iba, maniniwala ka na para suportahan mo yung namatayan mong pangarap. Ang dali mo kaming talikuran. Bakit? Amen. Wala ka pa kasing taya. Amen? Ang dali mong tumalikod, ang dali mong ang dali mong mag-backslide, ang dali mong kagating yung temptation kasi wala ka pang ginawa. Wala ka pang investment. Amen? Wala ka naman ng investment, kaya madali ka magbaliwala. Then, bakit ko po ito sinasabi? Because I don't want you to expect I don't want you to have a negative expectation, then you will have a positive result. Mali po yan. Hindi po gano'n, principle ng Scripture. Itong isa, nilaban niya to. Hanggang dumating sa husgado, nilaban niya. Sabi niya, no. Kailangan makarating sa husgado. Kaya anak ko to. Pagdating doon, natin, di alam, may talino yung magsasalita, may talinong galing sa Diyos. Yung ayaw mamatay yung bata, yung tunay na nanay. Biro mo, anong klaseng nanay ito? Kahit hindi ko yan anak, ayoko yan malapa. Kahit hindi ko yan anak, ano? Amen. Happy Mother's Day. Nakikita niyo po? Kailangan lang, alam mo ang mga dapat mong ipaglaban. Sa'yo yan. Minsan, ang tagal ng panahon. Merong isang kapatiran dito, ang pangalan niya ay Brother Anthony. Yung kinukwento niya akin, matagal na yung panahon. Sabi niya, Pastor, napakabuti ng Diyos. Sinagot na niya ako. Salamat. Yung sinasabi niya, pinanalangin namin, ang tagal na namin, pinanalangin yun. Tapos nakakakuha siya ng magagandang resulta, sinagot siya ng Diyos. Sabi ko, may nangyari pala. Why? Because from the day he was prayed, from the day God has given him hope, he started to expect. Now he is getting the positive reality of life. Amen. Kaya wag mong ilaban yung hindi naman dapat na nilalaban. Amen. Merong mga bagay na hindi kalaban-laban. Huwag mo nang ilaban yan. Walang kwenta yon. Yung isa, alam niya, nanggugulo na lang. Manalo man siya. Biro mo, ang gusto niya, patiin lang yung bata. Ang tawag doon, naiinggit lang. Amen. Kahit saan mo dalhin, ang taong mainggitin, hindi magiging masaya. Amen. Amen po ba? Palakpakan naman natin ang Diyos. You know why? Bakit ko to tinats? Kasi sa panahon na to, ito yung panahon. Do you know that the pandemic is the greatest test of every Christian? You will be tested with your money,
with your position, with your integrity, with your submission, everything. Dito ang highest testing moment, itong time of pandemic. Ito yung panahon na matitest ka. Ito yung panahon matitest ka kung tunay kang Christian. Ito yung filtration. No? Ito yung pansasala. Okay? Handaan mo. Start to invest on something so you can expect in the future to obtain a positive reality. Sabi mo, expectation versus reality, di ba? Hindi mo pa mag-post ng ganun. Okay, when you expect, no, of course, if you ask me, if I expect, I should get my reality. Why? I put that on my feet. If I train you, I expect you to do something. Amen? Meron nga ako, sinabihan ko, sabi ko doon sa mga primary, pasensya na kayo ang dami niyong pangarap, hindi niyo magawa-gawa kasi mahal yung mga disciple niyo. Si Lord na lang magbayad sa inyo. Sa langit na lang tayo bumawi. But many disciples, they don't understand that. Why? They are still babes. Ano ang pag babes? Hindi baboy yun. Babes. Hindi, mga bata pa. Hanggang ngayon, ang lalaki na, ang tatanda na, ang tagal ng dinedisciple, kailangan pa S26. Alam mo yung S26, gatas yun. Bear brand. Amen? Hindi mo man lang mapakain ng steak. Amen? So if you want a positive reality, magtanim ka na ngayon. Para hindi mo darin. Minsan may sinabi sa akin May sinabi, mayroon ako narinig. Careless whisper. Amen? Pakinggan mo itong careless whisper. Ang sabi niya, wala naman daw nagmamay-ari ng mga kaluluwa o mga tao, kahit sino. Lahat daw yan pag-aari ng Diyos. Parang tama, no? Siyempre, natural lang baboy nga, pag-aari ng Diyos Everything in this world is God's. Pero ito ang tanong, siguro hindi nagbasa ng Bible. Amen. Tulad nun, masasabi mo ba sa kanya, yung anak niya, hindi kanya, ilalaban niya yun. Amen. Ilalaban niya yun. Alam mo yung nagsasabi ng gano'n, hindi ito discipler. Hindi ito siya leader. Wala tong ginawang discipleship. Walang pinagpaguran. Kasi kaya madali niyang sabihin niya, wala, lahat ng kaluluwa, hindi naman yan, hindi naman bakit? Pag-aari ba ng pastor yan? Kaya niya sasabihin, kasi hindi pa siya naging magulang. Pero pag natutunan mo na maging magulang, ilalaban mo. Amen. Amen po ba? Lahat na naniligtas ng Diyos dito, kumaway-kaway. Dami. Ito, tandaan nyo to Utang na loob nyo to. Pastor, kulto ka, makinig ka. Philemon 1:19. Ang sabi ni Philemon, I, Paul, write this with my own hand. I will repay it. I won't mention that you owe me your very soul. Amen. Hallelujah. So may ownership. Meron. May ownership. Amen. Oo, sa Diyos ka. Pero ino-own ko yung responsibility na bantayan ka. Kaya pag maigpit ako sa iyo, pagpasensya mo na ako, ganun kita kamahal. Pag maigpit sa iyo ang primary leader mo, pagpasensya mo siya, rooted yan sa scripture, alam niya ang verse na to. Kapag pinaglalabang ka nila, makinig ka, huwag kang matigas ang ulo. Amen. Para sa kinabukasan mo rin yan. Sabi ni Pablo, kita mo, maging kaluluwa nyo Alam mo, ang dami kong nakitang mayayaman. Nasa kanila na lahat, tuliro ang buhay nila. Pero nung makakilala sila kay Kristo, dahil may ginamit ng Diyos para sila tumanggap dito sa church natin, talagang yung kung sway-sway Christian ka, tapos dumaan ka sa proseso, na-encounter ka, napuspos ka ng Holy Spirit, nalaman mo na may pagkilos ang Diyos sa iyo, you are very thankful. Amen? Pero hindi ko sinabi ko na ba yun sa iyo, sinabi ni Pablo, utang mo sa akin ang kaluluwa mo. Ang ibig sabihin ni Paul doon, ang laki ng ininvest ko para ang spiritual life mo umayos. Amen?
Kaya kapag, alam mo, matuto ka naman magmahal ng leader. Hello? Magtino ka naman. Parating na si Lord. Amen? Bigyan mo ng pansin yung mga nag-iingat sa'yo, yung nananalangin para sa'yo. Huwag kang mag-alala, after ng bugbugan, merienda naman. Amen? Because why? The conversion is a vital spiritual blessing. Diyan lahat mag-uumpisa. Ang dami kong nakitang mayaman, parang ang buhay nila ang gulo. Pero natagpuan nila si Kristo, umayos. Isa na dito, di ba? Yung isa, one of the billionaire in the Philippines. Wala siyang sinabi, kundi praise God, salamat, natagpuan ko ang Diyos. That's true. Amen. Amen po ba? Makinig kayo mabuti. Mag-ingat kayo sa careless whisper. Pag ang mga tao tinututuruan kayong manlambot, manghina, mawala sa sistema, mawala sa cell group, okay? Mawala sa discipleship, mawala sa training, amen? Mawala sa church. Mag-ingat ka. Or else you don't know that you started to have a negative reality coming from the negative expectation. Be careful. Amen po ba? Sa ano naman, sa secular life naman, ang application nito? Basta para sa iyo, ipaglaban mo. Amen. Itodo mo kahit hanggang saan makarating, get what is rightfully yours. Paano, Pastor? Ito yung mga matinding katanungan sa buhay. Amen? Meron ito matinding katanungan sa buhay. Alam nyo, may kukwento ako sa inyo, nangyari ito talaga sa church. Pero hindi ko na lang magme-mention ng pangalan. And this happened many, many years. Nakalimutan na ng sangkatauhan. Once upon a time, merong isang cell group. Hindi ko alam, after pa na ng cell group, meron pa ng next na cell group. May echo. After na naman nagturo, meron na naman nagtuturo. Nabalitaan ko, sabi ko, bakit nagkakaganyan ng cell group nyo dyan? Sabi niya. Tapos lumitaw yung hari dun. Sabi sa akin, paano mag-i-stay pa sa'yo mga membro dito? Hindi naman sila natututo sa inyo. Napaganon ako. Sabi ko, ang galing ito. Anong klaseng leader ito? Na kung saan man nanggaling. Sabi ko, pasensya na po kayo. Konti lang po ang alam ko. Pero yung pong membro namin, inaalagaan po namin yan. Actually po, mga rebelde po namin sa church yan, huwag niyong kunin. Pangit ng term na. Mga membro po namin yan, huwag niyo pong, hindi po tama yan kasi hindi po namin tinuturo na cell group na namin, magsa-cell group pa kayo, blah. Sabi niya, ano magagawa niyo? Hindi sila natututo sa inyo. Napagod na naman ako. Sabi ko, parang hindi ko akalain na meron pala nag-i-access na ganitong partnership. Amen. Why? The Lord spoke to me in my heart kanina. Hindi ko dapat sisingit Meron pala talagang correct and incorrect expectation. So, ang expectation, ako naman ang expectation ko, Panginoon, ingatan mo po sila. Sabi niya, talagang meron ng talagang lumipat doon. Sabi niya, kami na. Okay. Lahat ng lumipat doon, sa church na, kung sino lumipat doon, sila yung ginamit ng Diablo, yung church na yun, na-divide. Natira yung 20% doon sa church na yun, 80% ang umalis. Para itong mga lumipat pala, merong espiritu ng watusi. Alam mo yung watusi, pagkaskas mo gano'n, dumadami. Paglipat ng 80%, nagbuo sila, nahiwalay na naman. Sabi ko, eto na. Alam niyo, sabi ko, kinuha niyo kasi rebelde namin yan. Ayusin namin sa church yan. Amen, kinuha niyo. Ngayon, nalos na-dissolve yung buong church. Why? Sometimes, there are wrong expectation that produces a negative expectation. Be careful. Okay? Ministry is not a competition. All souls will go to heaven. But we have the responsibility to do to make sure that these people will undergo the proper discipleship.
for them to grow. Amen? This is not a competition. And I understand that. Amen? Kaya lagi ko ito sinasabi sa church na ito, huwag kayong mag-win ng meron ng church. Nuulit-ulit ko yon. Amen? Kung wala kang church, hindi ka lang umaten. Okay, welcome ka dito. Pero mangunguha ka pa ng membro sa ibang church. Huwag mong gagawin yon. Ligtas na yun eh. Maghanap tayo, hindi ligtas. Ang dami ng mga yan. Amen? Kaya simula natutuwa ako, sabi ko, naging good lesson sa akin ito kasi hindi ito dapat mangyari sa loob ng church. Amen po ba? Listen to me. Hindi ko ikaw ay vegetarian, hindi ka nalalapain ng bull. Amen? Don't expect a bull to be good to you because you are a vegetarian. You must have a correct expectation. Ay, hindi ako lalapain nito. Bakit? Pares ang kinakain namin. Bakit? Damo kinakain niya, damo rin ang kinakain ko. Hindi ako nito, magkauri kami. Nagkakamali ka. Amen. Kailangan mo ng wisdom. Kaya tumakbo eh. Si Mother Care, no? Tumakbo siya eh. Pumunta siya sa hari. Hindi kailangan ganito kasi ang anak ko ganyan. Nilaban niya. Nakuha ba niya? Nakuha niya ang gusto niya. Amen. Mag-ingat ka, kung wala kang leading, huwag mong gagawin. Ito naman isa pang negative expectation. Nagkakaroon ng negative result o negative reality. Yung may hangganan ang pagiging parang pinagpala. Sabihin natin, parang pinagpala. Ang sabi ng Psalm 73, kung meron ka pang patience, makinig ka. Tunay na ang Diyos ay mabuti sa Israel at sa mga taong ang puso'y malinis. Ngunit tungkol sa akin, ang mga paa ko'y halos natisod. Ang mga hakbang ko'y muntik nang nadulas sapagkat ako'y nainggit. Sa palalo, aking nakita ang kaginawahan ng masama. Sa English, why do the wicked prosper and the righteous suffer it? May mga nande, simula, akala ko ba okay dyan sa Christianity? Bakit simula nung nag-join ako dyan, parang lumagpak pa ako. At itong mga kurap na to, itong mga chiklet na ngumuya-nguya ng mga babaeng ito na may miniskirt, sila pa yung may magandang buhay. Buti pa si Kumare, yung anak niya pinadala sa Japan, ganun, may malaki na siyang bahay. Hanggang ngayon, ganito pa rin bahay namin. Parang tama. Sabihin natin, parang tama. Amen. Ito na. In verse 4, sapagkat walang mga habdi ang kanilang kamatayan at ang kanilang katawan ay matataba. Sila'y wala sa kaguluhan na gaya ng ibang tao. Hindi sila nagdurusa na gaya ng ibang tao. Kaya't ang kanilang kwintas ay kapalaluan, ang karahasan ay tumatakip sa kanila bilang bihisan. Verse 15, lumaktaw ako. Kung aking sinabi ako'y magsasalita ng ganito, ako'y hindi magiging tapat sa saninlahi ng mga anak mo. Ngunit ng aking isipin kung paano ito uunawain. Sa akin ay parang napakahirap na gawain hanggang sa ako'y pumasok sa santuaryo ng Diyos, saka ko naunawaan ang kanilang katapusan. Kung titignan mo yan, tutuloy mo yan, yung sinabi doon kung anong mangyayari doon sa mga taong merong masasamang pamumuhay. Umisan, buti pa siya. Siguro, napakaantindi ng ito. Siguro, kaya ito na pagpapala, ganyan-ganyan. Kami, righteous nga, alam mo yan, sakto lang. Amen? 4 na beses lang sa maghapon kumain. Hindi pa kontento. Di ba, marami ang tinitingnan. Buti pa siya. Di ba, hindi naman mga Kristiyano yan. Ba't ang gaganda ng buhay? Kung sino pa yung corrupt, sino pa yung nakakatapos yung mga anak, tapos sila pa yung anak nila, mga valedictorian, salutatorian. Tapos naging authoritarian. Amen? Parang maganda. Pero alam mo, lahat ng yan, sabi ng Proverbs, okay, after many rebuke, ang taong remain stiff-neck ang isang tao at hindi mo maipit ang kanyang ulo, he will be suddenly destroyed without remedy. Ay, huwag kang mainggit sa mga, siguro ang ganda ng buhay nito, no? Siguradong ang reality nito sa future, maganda kasi ito yung nakikita mo. Nagkakamali ka.
Never, never trade your holiness with evil. Okay? Kaya kung nakakaranas ka ng ganyan, parang naiinggit ka sa iba. Itabi mo yan, friend. It won't help you. Amen. Ang tandaan mo to, ang hindi kayang bilhin ng pera, kapayapaan. Amen. Bago ko po ako magtapos, dito ko po tatapusin ng 30 minutes na lang. Bablanin ko kayo naman sa Acts chapter 3. Verse 1, pakinggan nyo ito mabuti. Sabi niya, isang araw, sina Pedro at Juan ay pumanhik sa templo sa oras ng pananalangin ng 9 na oras. Okay? At may isang lalaki, lumpo mula pa sa pagkapanganak at noon ay ipinapasok. Araw-araw siya inidalagay sa pintuan ng templo na tinatawag na maganda. Lahat ng maganda dyan, kumaway-kaway. Ayan, no? Talagang sabi ng iba. Okay. Upang maghingi ng limos sa mga pumapasok sa templo. So ito na yung way of life. This is the norm of life. Basta siya, ipupwesto doon. Alam niyo sa Pilipinas, alam mo ng panahon na yon, actually, yung mga beggar, magpapa-check up sila sa gobyerno na sila ay beggar. O bakit ka magbebeggar? Putol po, aki paa. Wala po akong kamay. Hindi po ako makapagsalita. Meron silang uniform na sila ay beggar. Yung panahon na yun, meron silang gano'n. Kaya alam na alam kung sinong beggar. Tapos dadalhin talaga yan, siyempre, alam naman, pupwesto ka doon sa walang dumadaan. Dinalagay sila sa pintuan ng templo na tinatawag, maganda. Siguro lahat ng umaten doon, maganda. Para mga taga-Wi-Fi win. Meron ba magandang babae at magandang lalaki? Magaganda lahat yan. Upang manghingi ng limos sa mga pumapasok sa templo. Nang makita niya si Pedro at si Juan na papasok sa templo, humingi siya ng limos. Anong sabi ni Pedro? Sabi niya, ngunit pagtitig sa kanya ni Pedro kasama ni Juan ay sinabi, tingnan mo kami. You know, when we are in deliverance, yung demon possessed na nilisik ang mata, inaadian ng matinding demonyo. Ang lagi kong sinasabi, tignan mo ako sa mata. Sabi naman ni Pastor, gano'n ni Pastora. Pag ang demon possessed, hindi mo siya matignan, lalo kalupakin ka niya. Pero pag ang demon possessed, titignan mo siya mata-mata, ibig sabihin, alam mo kung sino ka. Gano'n ka, may! Hima ako sa mata! Ayoko pa! Nasisilaw pa ako! Lalo lumalakas ang loob ko nun. Sabi ko, takot to. Ito si Pedro, sabi din niya, tingnan mo kami. Pagtingin niya, itong pagtingin niya, itinuon niya ang kanyang pansin sa kanila na umaasang mayroong tatanggapin mula sa kanila. May expectation, kaya lang mali. Ako ma? Dumating ang propeta, man of God, ang expectation. Alam mo yan, parang dumating na yung man of God, nakaganon ka pa. Pastor. Basta na? Basta. Ako naman, basta ka na. 1 year tayo hindi nagkita. Basta. Yung iba naman, basta. Iba-iba. Sabi sa akin, Pedro, tingnan mo ako. Pagtingin sa kanya, umaasang may bibigay na kusing. Nasana yan? Hindi niya alam, breakthrough na niya. Some they have expectation but very low. They have low expectation. Sabi niya, tingnan mo ako. Siguro ito malaki-laking bibigay sa akin ito. Ganun. Ano? Ngunit sabi ni Pedro, silver and gold I don't have. Ginto't pilak na mumulaklak. Wala akong pilak o ginto. Ngunit ang nasa akin ay siya kong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Ng pera to. Pero sabi niya, silver and gold I don't have. But in the name of Jesus, rise up and walk. Sinabi niya ba yan? Walang ginawa. Merong gagawin.
Naalala ko yung minsan may dinala sa church, naka-wheelchair. Sabi ko, lumakad ka. Hindi naman lumalakad. Sabi ng Holy Spirit, itayo mo. sabi ng demonyo sa akin, itatayo mo yan, di yan maglalakad. Sabi ko, Panginoon, kahiyaan na to. Ito kasi si Brobic no? Tulog na sa ICU, ginigising pa. Ganyan ang mga taga-Wi-Fi win. Diba? Kahit wala nang mukhang walang silbi, meron tayong expectation sa kanila. Palakpakan naman natin ang Diyos na bayan. Amen. I'm so proud to you guys. I'm so proud to you, my disciple. Please keep doing that. Kahit na mga naka-ICU, hindi na umiimik for 2 months, umiinga na lang, nag-iisip pero dinidisciple nyo pa rin. I'm very so proud of you. Marami nang bumangon mula dyan. Magpatuloy niyong ginagawa, pinapanalangin nyo ang mga naka-ICU dyan sa hospital, natatanggap pa rin yan kay Jesus. I'm very proud of you. Tumayo yun talaga. One day, nakita ko sa church, dinala naka-wheelchair. Glory to God. Never na nakakabang, nakalakad. Ngayon, I believe, nasa Pilipinas na, nasa Laguna. Pero na siyang cell group sa kanilang lugar sa kanilang Pilipinas at nauwi na siya kasama ng kanyang asawa. Amen. Why? The disciples did that because they have a great expectation. Pag gumalaw ka, maumasa ka na. Ganun ang galaw Kristiyano. Ang galaw Kristiyano, walang lugi. Pagka gumawa, may kita. Amen. Hindi akita. Pag kumilos, pag nanalangin, i-expect. Hindi nag-pray ka. Totoo kaya mangyayari pinanalangin ko? Wala na. Double-minded ka na. So, anong ginawa? May action pa rin. Hinawakan kanyang kamay at siya tinindig at agad lumakas ang kanyang mga paa at ang bukong-bukong. Angkel, kung tawagin. No? Siya'y lumukso, tumayo, nagpalakad-lakad, pumasok sa templo, nakasama nila, lumalakad, lumulukso, nagpupuri sa Diyos. Na nakita siya ng mga tao na lumalakad na nagpupuri, nakilala nila na siya nga ang dating nakaupo na namamanimo sa pintuang maganda ng templo. At sila'y napuno ng pagtataka, pagamanghad sa nangyari sa kanya. Alam mo, after na nangyari yon, these people inside the church, they are investigating if he is really the man standing there. Ini-investigate nila yung who. Hindi nila ini-investigate yung why. Again, a negative, correct, and incorrect expectation. Biro mo, isipin pa, siya ba? Oo nga, no? Hindi sinabi, ay, paano nangyari yon? Di ba mas magandang tanong yan? Yung paano nangyari, may inaasahan ka. Kasi bakit? You know, studying and learning are two different things. I love to learn than to study. Dahil marami na mga nag-aral, they did not learn. Amen? Alam ba, ilan yung mga nag-aral na ng salita ng Diyos, binasa ko noon ng back-to-back ito, wala nang nagbago sa kanilang mga buhay. All-knowing. Madami lang alam, wala naman nababago sa buhay. Tayo mo, makinig ka sa akin. First time attendee, bago-baguan, makinig ka. Konti alam mo, apply mo. Yayanigin mo ang mundo mo. Konti lang pero gagawin mo, yayanigin mo ang mundo mo. You will see, your life will never be the same again. Palakpakan naman natin ang Diyos na buhay. Amen? Praise God. Yung may low expectation, tumalab pa. Yung may high expectation pa. Amen? With high expectation, Jesus will make your lameness a thing of the past. Usapan na lang na kwento na, hindi ba dati, ganyan-ganyan? Di ba hindi ka makalakad? Ano nangyari sa'yo? Bakit? If Jesus intervened by using the mothers who love to fight for people, who love to fight for disciples God is giving them, miracle will take place. Expect a positive reality. Ang sarap umasa. Amen. Unang-una, first na guhit. Ting! Ano yung una? Gusto ko makapag-asawa. Ting! May asawa na. Good point? No point. Amen po ba? Amen. Gusto ko mag-asawa. Ting! Nag-sexual immoral. Good start? Bad start. Change your course. Ask forgiveness to God.
Lumuhod ka na sa Panginoon because you are not starting well. Di pa uli ang lahat. Humingi ka ng tawad. Hindi ako Diyos para i-condemn ka. But I'm telling you the Scripture. Okay? The Scripture will stand alone. Kahit wala ka, dyan ang Scripture. Kahit wala ko, dyan ang Scripture. Pero humingi ka ng tawad, God will give you a new life. Umaming ka lang, humingi ka ng tawad. Panginoon, inaamin ko po, nadaganan ko po yung anak ko. Pwede niyo po, Panginoon, buhayin niyo. Hindi, nakipag-contest ka pa. Gusto mo pang kunin yung buhay dahil sa iyo, patay. Amen? Imbes na magpakumbaba ka, imbes na lumapit ka sa Diyos, ito po talaga ang karanasan ko, ito pangyari ko sa aking buhay. Panginoon, baguhin niyo ang aking buhay. What is the reason why God cannot change your life if you will approach Him with humility? Amen? Humility. Lumapit ka sa Kanya. Amen? So meron talagang, what expectation na meron ka sa buhay? Anong inaasahan mo? Because your dreams are your reality. Kanta yan. Dreams are my reality. Amen? Do not approach God like a beggar. Do not approach Him like a crippled. Kung Kristiyano ka na, meron ka ng Kristo sa puso, approach God as if, approach God being a son. Amen? Di ba, ang anak, dire-diretso yan, hindi naman nagpapaalam yan, diretso sa rep, kukuha ng gusto niyang kainin doon. Anak siya. Kung bisita ka, dire-diretso ka, ang kapal mo naman. Di ba? Bisita ka, di ba? Baka meron po tayong mainom dyan, okay po ba? Pag sinabi ng may-ari ng ayan, kuha ka dyan sa rep, doon ka palang kukuha, di ba? Unless na usual na ka ng bisita, okay lang yan, para ka na ring anak. Huwag naman yung first time kang pumasok sa bahay, diretso ka doon sa rep. Siguro magnanakaw ka pag ginawa mo yan. This crippled man, he is only expecting some dimes or some coins to live another day, to do the same thing. The day, then do the same thing again and again and again and again. Ang expectation niya is to live another day. Nabibigyan siya ng limos para mabuhay na naman. Iuupo na naman siya doon. Bibisan na naman siya ng beggar's clothes. Bibigyan siya ng limos. Then kukunin siya. Iuwi na naman. Ganun na lang. Dire-diretso. May dumarating. Yes. Okay? Pero mas masarap yung ikaw ang namimigay kaysa ikaw yung binibigyan. Sa pangalan ni Jesus, may God change your expectation for you to give you a positive reality in life that God will use you mightily to become a blessing for others. Amen. Do you want that position? Yes. Why? Because what is for you is alive. Yung para sa iyo ang buhay. Diba na-preach ko na yata dati ito? Amen. Kahit yung kahit yung patay mong pangarap, kayang buhayin ng Diyos, basta bigay mo sa Kanya. Imbes na magipag-contest ka, lumuhod ka sa Panginoon, napatay ko po yung anak ko. Siyempre, hindi naman literal na anak, kukulong ko ng pulis. Amen? So, do not be comfortable with your lameness. Or else somebody will still carrying you each day. Ayaw ka niyang dadalhin, bubuhatin ka na. Okay ba sa iyo? Okay ka lang. Pwede bang umalis ka na dyan sa lameness na yan? Change your mindset. Palitan mo ng pag-iisip mo. Palitan mo na ang posisyon mo. Mag-expect ka na. Huwag kang, etong expectation mo, pero iniisip mo reality, hindi siguro. Mahirap. Mali ka doon. Amen. Itama mong expectation mo, para ang reality mo, ma-align doon sa expectation mo sa buhay. Tingnan mo itong kung titingnan mo itong nagbebeg na to, unang-una, inaasahan niya, may bibigyan siya, tumingin siya. Tama. Pero pangalawa, ito na. Nung nag-extend na ng help, itong si Pedro, spiritual help na yon. Ibinigay niya ang kanyang kamay. Nung nag-hold on na siya sa spiritual strength, grabe ang nangyari sa kanya. Nakatayo siya. Nagpuri siya, tumakbo siya, tumalon siya. Hindi ba nakakasaya kung bibigyan ka ni Lord? Anong kailangan mo na? Lord, penging isda. Ba't ka humingi ng isda? Sa iyong fish pond. Amen. So it's just
something to think of. Na ano ba talaga ang expectation mo? Ano bang gusto mo talagang reality? Amen. So, pwede mo nang baguhin yung Lord, ito na yung gagawin ko, parang yung expectation ko, ito na mangyari sa buhay ko. Ang daming prostrated, even so-called Christians, ang daming na po prostrate sa kanilang kinabukasan because of the wrong expectation. In-expect ko, ganito ganito, ganyan. Tapos hindi tatama doon sa magiging reality na kanilang buhay, and they will become very frustrated. Tapos ayaw na maglingkod, ayaw ng ganyan, ayaw na ng sumuporta sa ministry. Alam mo, why? Sila din ang may gawa kung bakit hindi makapagpatuloy sa dapat nilang gustong gawin na supposed to be na dapat ikakasisiyan nila, nalulungkot pa sila. So yung expectation ng kasiyahan, napapalitan ng kalungkutan kasi nga nagpuporsi ng magandang reality, pero yung foundation ng kanilang expectation, mali po. Amen? Bago po ko tapusin, ito po yung ko sa inyo lahat. Take away na isusulat niyo. In the realm of faith, your expectation must be your reality. Dapat solidong pananampalataya mo. Tanungin mo ako, magkaroon ako ng expectation, kahit hindi ganun ang nangyayari, kukumpara ko doon sa expectation ko, kahit hindi ganun ang nangyayari, umaasa ako yung outcome parehas pa rin. Amen. Dadaan ako ng North Expressway, magandang daan. Kahit dadaan ako ng MacArthur Highway, alam ko makakarating pa rin ako ng Maynila. Iba lang daan, matraffic, pangit ang daan, pero alam ko makakarating pa rin ako doon. It will meet on the same destination. Sometimes you will not be on the right road, pleasant road, but it doesn't mean you will not reach your desired reality. Ngayon, ang tanong, pwede pa bang umasa uli? Ang sagot, pwede. Bakit? Anak ka ng Diyos. Biro mo, anak ka ng Diyos, hindi ka makakaasa. God can still change things. Amen. Huwag mo namang itaya buhay ng family mo. Amen. Pwede naman lumuhod, pwede naman humingi ng tawad, pwede naman magbagong buhay. Si Lord, handa ka niyang bigyan ng magandang kinabukasan. Don't fool yourself expecting something of a better reality pero ibang ginagawa mo. No. Singles, listen to me. How can you expect good outcome when you will not start things right? That's wrong expectation. It will give you a negative reality. Bakit? Look at me. Look at me properly. Singles, listen to me. Manganganak ka pa. Magbubuntis ka pa. Alam mo ang struggle, dadaanin mong journey? Mag-aasawa ka pa, doon mo pa makikilala mapapangasawa mo. Magkakabiyanan ka pa. Daming wave niyan. Magkakaanak ka pa. O ilalaban mo na pa sa panalangin na magkaanak ka. Nagkaanak ka na, magbubuntis ka pa. Habang nagbubuntis ka, napakadelikado niyan. Ay, kung manganak ka pa, delikado din yan. Paglabas ng bata, kailangan mo pa rin ng gabay ng Diyos. Paglaki niya, papalaki, alam mo, itama mo yung pundasyon mo. Hindi po ganun kadali ang buhay. Amen. Sabi nga ng ibang pastor, minsan nagsisharing kami. Pastor, sabi niya, yung marami mga tao, appetizer pa lang, enough na sa kanila. Come on, may main course. Tama natin ang umpisa. Ano yung worth fighting? Yung buhay. Pag alam mong patay, lalaban, hindi mo nalalaban yun. Pero pag alam mong buhay para sa'yo, ilaban mo. Amen. Paano lumaban? Sa tamang umpisa. Paano? Nung ninabas niya yung baby niya, iningatan niya. Amen. Inadugo niya. Maaaring nagigising siya pag medyo tatamaan niya, gano'n, nagigising siya. Kasi ako nagbantay na rin ng baby.
Talagang binabantayan ko, kahit tulog ako, binabantayan ko pa rin sarili ko. No, iningatan niya, nagigising siya, iningatan niya para mabuhay, tapos kukunin lang ng iba. Huwag kang papayag. Kaya kayo mga dinidisciple din namin, makinig kayo. Hindi biro ang laban namin sa inyo, lalo na sa panahon ng pandemic. Ang pandemic ang may pinamalakas na pwersa ang kalaban para mga Kristiyano mabackslide. Ang pandemic ang may pinakamalakas na pwersa ng kalaban na naglabasan ng lahat ng disipulo ng mga alipores ng demonyo ni Satanas, mga demonyo mula sa impyerno, upang marami mga Kristiyano bumagsak. Kahit pastor. I heard pastor, yung iba, nagsama sila ng secretary, song leader to drummer. Mag-ingat kayo. Makinig kayo lahat, especially lahat kayo ng mga nag-EGR. Makinig kayo. Ingatan ninyo ang inyong testimony. Ingatan ninyo ang inyong Christian living. Magpa-rebuke kayo, magpa-correct kayo. Para sa inyo yan. Yung mga leader nyo, halos hindi na yan nakapangarap ng para sa kanila. Alagaan lang kayo. Ganyan kayo palakihin. Kung hanggang ngayon hindi mo pa yun nararamdaman, puro ka papasarap sa buhay, makinig ka. Hanggang ngayon, baby ka. Because the baby knows nothing about what's going on. Only the mother knows. Only the parents knows. I want you to become matured. Last days ka na, last days, hindi ka naman nagmamature. It is very, very dangerous. Be careful whom you're talking to. Mag-ingat ka kung kanino ka parang mukhang mentor, ingat ka. Pag sinusuportahan ka para hindi ka maging productive, mag-ingat ka. Putulin mo agad ang sinulid. Dahil si Lord naghahanap ng outcome. Sabi niya, binigyan kita ng 10. Naging 10. Binigyan kita ng 5, naging 5. Ikaw, isa na lang, tinago mo pa. Bakit? Nakinig ka dun sa isa pang nagtago. Amen? Pag nagtatago ka naman, eto. Sabi na, nasan ka? Hindi ka, nasan ka? Adan. Nagtatago po ako. Bakit? Ubad po ako. Ba't ka nagubad? Amen. Kinain mo ba ang pinagbabawal? Opo. Di ba? Disobedience. Why? Disobedience will bring you to shame. Now, the devil will not yet expose you, but you will expect a negative reality that one day the devil will shame you. Be careful. Amen po ba? Ang dami pong lesson na nakapaloob dito. Bakit ko po ito sinasabi? Kasi puro na lang pag-usapan natin mga kayamanan, gano'n. No, I'm sorry. I'm sorry. Amen. Di ba, you will hate what I'm preaching. Punta ka naman langit. You will hate what I'm telling you. Umayos naman ang buhay mo. Mas masaya ako dun. Bakit? Ikaw magiginig lang eh. Ako harap ako sa Diyos. Pag sinabi ni Lord, bakit you are a coward, you did not preach the scripture. Yari ako. Pero ngayon nasabi ko to, nasa sa iyo na yan. I pray to God for you to have a positive reality in the future. Why? From today, God will give you a good foundation of correct expectation. Sabi nga, di ba sa pinapanood mo, pag may katwiran ka, ipaglaban mo. Tulpo. Ay, hindi pala si Tulpo yun. Iba pala yan. Tama ba? What is rightfully yours is right. Ano? Pastor, ano ba ako? Para sa akin ba yung magandang buhay? Natural! The devil comes to steal, kill, and destroy, but God gave you life abundantly. Jesus gave you life abundantly. He came here to give us life abundantly. Yes, may karapatan tayo, accessible. Ang tanong, tama ba ang umpisa? Amen po ba? Huwag kang buti pa sila, may magandang trabaho na. Ako, gusto ko ngayon mag-resign. Tinitingnan mo yung iba, kaya umihirap. Pero kung titingnan mo sarili mong kagwapuan, ako, grabe. Ang gwapo ko talaga. Amen. Amen. Grabe. Ang yaman ko. Praise the Lord. Sabi ng iba, Pastor, pag-pray niyo po ako, visit-visa ako hanggang ngayon. Wala akong trabaho. Sa lahat ng nakatira dito sa Dubai, pinakagwapo ka. Bakit? Andiyan ka, puro ka naka-aircon. Malayo ka pa sa COVID. You never interact kasi wala kang trabaho.
Amen. Naintindihan niyo po ang mensahe sa araw na ito. Expectation versus reality, it will become, your expectation becomes your reality. Why? Dahil may God teach your heart to have the proper expectation so that you will bring to the perfect reality of God's purpose and plan for you in the future. Mahal na mahal ka ng ating Panginoong Yesus. Amen? He's ready to judge rightly for you. Basta tama ang laban mo, pagtatanggol ka ng Diyos. Basta tama ang pinaglalaban mo, ipagtatanggol ka niya. Ibibigay niya ang nararapat para sa iyo. He will never fail you. He never leave you nor forsake you. He loves you. Since the time you accepted Jesus as your Lord and personal Savior, hindi ka naligtas partly, hindi ka na-blessed partly. You are blessed fully. The whole of you. Huwag mong ikumpara ang sarili mo sa iba. Meron kang sariling buhay. Usapang kaligayahan ito, kaibigan. Marami na akong nakita ang yayaman nila, ang lungkot ng buhay. Pero ikaw, tama lang, pero ang saya mo. That is unbeatable, unmatchable. Amen po ba? Amen po ba? Palakpakan natin ang Diyos ng buhay. Now, let us close our eyes and bow down. Yung mga first-time attendee na naririto pa, kung di pa kayo umalis, let me lead you into very simple prayer. Why? This is also, sister, yung verse natin. Ito, ang pagpapatanggap, makinig kayo, wag muna kayo yumuko. Yung pagpapatanggap, para si Kristo ay siyang maging Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay. This is a correct expectation for the positive reality. Bakit? Yung iba sabi, ang hirap siguro maligtas. Mali. Madaling maligtas. Amen. Amen po ba? Meron siguro sasabihin nila, invite ako dito, mga born again to. Naniniwala ako, in the next 30 seconds, maboborn again ka. Hindi lang kita nakikita, pero tanungin kita, kung born again ka ngayon, sabihin mo hindi. Kaya ngayon, mag-expect ka ng maganda. Bakit? You will see the kingdom of God. Anong sabi sa John 3:3? Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Sister, mababasa ba nila yon? Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Oh, malinaw. Tagalogin ko. Sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao ipinanganak na muli, hindi niya makikita ang karya ng Diyos. Sinong gusto dito makakita niya ang karya ng Diyos? Naku, siyempre, lahat taasan yan. Okay, unless daw na maborn again ka. Ibig sabihin pala ang born again, hindi siya religion. Relasyon o salita ng Diyos na nakasad sa John 3:3. Amen. Kaya kapambangan, patse, may panganak pa si Bayo, may akit, ang kalwalatian ng Diyos. Okay. Ngayon, Pastor, paano makapasok sa karya ng Diyos? Kailangan tanggapin mo si Kristo. Ang hirap maligtas. Yan ang pinakamadali. Basta ang puso mo payag. Paano ba maligtas? Sister, yung favorite verse natin. Okay? Ang sabi sa Romans 10:9-10, eto niya, if you declare in your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Boom! Okay, although that is the start, but it's good. It's a good start. It's a good expectation. Why? Maliligtas ka eh. If you declare in your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart, God raised Him from the dead, you will be saved. For it is in your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess with your faith and are saved. Kaya kailangan sasabihin ng iyong bibig. Amen? Kailangan sabihin ng iyong bibig. Sabi sa Tagalog, ipahayag mong si Jesus ay Panginoon at salpatayanan mo sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos. Kapag ginawa mo ito, ikaw ay maliligtas. Ito ay sapagkat
sa pamamagitan ng puso na ikaw ay sumampalataya at patungo sa pagiging matuwid sa pamamagitan ng bibig, ikaw ay nagpapahayag patungo sa kaligtasan. Kaya kailangan i-utter mo, sabihin mo, wag kang tumanggap sa isip lang, siggasin mo, hindi man malakas kahit bulong, basta galing sa puso, galing sa nguso, galing sa bibig, basta totoo, maririnig yan ng Diyos. Maliligtas ka ngayon din. Amen. Sawa ka na ba sa buhay na mahirap, magulo, komplikado? Tanggapin mo si Kristo. I would like to invite you and close your eyes. Sabihin mo, Jesus, you are Lord. Jesus, you are God. And I confess it in my mouth. You are the God of my life from today. And I believe that you rose from the dead. This is my declaration today. In Jesus' name. Forgive me for all the sins I've done against you. Wash them all with your most precious blood, shed on the cross of Calvary. And I declare in my faith that this positive expectation will bring me to positive reality. That one day, when the rapture takes place, I will be one of them to disappear from this world. Not to escape, but it is for my glory because of the Lord Jesus Christ. I thank you, God, for I know, and it is my faith, that my name was written in the book of life. In Jesus' name, amen. Sa Tagalog, sabihin mo, Jesus, idinideklara kitang Panginoon at Diyos ng aking buhay. Ako po ay naniniwala na ikaw ay nabuhay mula sa mga patay. Ako po ay naniniwala na ikaw ang anak ng kataas-taasang Diyos na namatay para sa akin. Salamat sa iyong banal na dugo na naghugas ng aking mga kasalanan sa oras na ito. At ako po ay nananampalataya na simula sa araw na ito, ikaw na ang aking ama at ako ay iyong anak. At naniniwala ako na ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung pinanalangin mo yon, receive the Holy Spirit and God bless you. You are already saved. In Jesus' mighty name. Everybody close your eyes. Can I invite everyone to please stand? Para naman fair. Kanina pa ako nakatayo dito. Lahat po tayo tumayo because I am going to declare. You know, do you know that the words you release are in the air? Masama, mabuti, basta binitawan ng iyong bibig, nandyan lang yan. Kaya kung meron kang kinonfess na negative, mag-confess ka na ng vaccine laban dun. Nag-confess ka na negative, wala na, patay na ako nito. No, sabihin mo ngayon, buhay ako. Wala na, hindi na ako aasenso sa buhay. Bawiin mo, sabihin mo, aasenso ako, tutulong ako sa ministry, magbibigay ako sa mga mahihirap, magpapagamit ako sa Panginoon. Ganun ang i-declare mo. Pag sinabi mong bankrupt ako, bawiin mo, sabihin mo, one day ako yung multimillionaire na negosyante. Bawiin mo lahat yun. Why? Sinabi mo maganda o mabuti, nasa kapaligiran yun. At may kapangyarihan yun. Kaya pag nag-declare ka, yun tama, maganda, maayos. When you declare a good things, you expect, right? And it will bring you to positive reality. Sabihin mo, I declare, I am prosperous. Sabihin mo, I declare, I am healthy. I declare, I am highly favored. I declare that no weapon formed against me shall ever prosper. I declare, ang family ko ay magtatagumpay. I declare, ang family ko will be free from any form of sickness.
I declare ang bawat membro ng aming pamilya ay hahaba ang buhay at mamamatay sa tamang panahon lamang. I declare, hindi ako mababangkra. I declare, hindi ako magkukulangan. Sapagkat ako ay pinagpala na. Noon pa man. I declare, ako ay anak ng Diyos. Hawak ko ang kapayapaan. Makakatulog ako ng mahimbing na walang aninlangan, na walang gugulo sa aking isip at sa aking puso. I declare, walang utang na hindi ko mababayaran. I declare, ako na magpapautang na walang interes mula sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus. I declare, pinagpala ako sa sinabi sa Deuteronomy 28:1-14. I declare, Psalms 23 ng aking Panginoong Jesus ay ang aking pastol. I declare, Psalms 91, ang Diyos ang aking proteksyon. Ako'y hindi magkukulangan kailanman. Aapaw ng pagpapala sa aking buhay. Sa aking magulang. Sa aking anak. At sa aking mga anak. Maging aking mga apo. Sa pangalan ni Jesus. Marami pa akong inaasahan na surprises mula sa Diyos. Nagugulatin ako na ang pagbabalang ito ay matatagpuan ko na lamang sa aking daraanan habang ako'y nabubuhay. Salamat. Ito po ang aking posisyon bilang anak ng Diyos. Ako ay magbubunga. Ako ay magiging kagamit-gamit sa ministeryo pinagkatiwala sa akin ng Diyos. Tinatanggihan ko ang hindi magbubunga ang lahat ng aking ginagawa sapagkat ako'y nakadugtong sa puno na nagbibigay buhay. I will be fruitful more than what I have today for the glory of the name of the Lord Jesus Christ. Raise your hands. Father, in the name of Jesus, Son of the living God, every declaration uttered today, even the very healing, with an open heaven from the throne of God, I pray and I declare, there will be a rain down of expected and unexpected blessings to come upon the lives of everyone, maging sa kanilang household, in the name of Jesus. Even the very close ones, it is our expectation. God has given you womb, then He will give you a baby. In the name of Jesus, Son of the living God. That is the expectation, and that is the positive reality. In the name of Jesus, Son of the living God. Pagpalay mo agad ang lahat ng naririto, Panginoon, at ang lahat ng nakataas na kamay na to, lahat ng kanilang hawakan ay mapagpapala. Whatever these hands that will ever prosper, in the name of Jesus, Son of the living God. Whatever they start will end up good and in excellence, oh God, in prosperity, in everything, oh God. Whatever they start, oh God, will always end good in the name of Jesus, Son of the living God. Lord, there are so many prayer requests right now, right in the very midst of this fellowship.
in this congregation. I pray, O God, for the highest favor to come upon their lives. Whatever it is, O God, I pray in the name of Jesus, grant it right now, Lord. Lord, not tomorrow, not later, Lord. Wow, now is the faith. Now faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Kaya yung inaasahan namin, Panginoon, ngayon, nakuha na namin. Hindi bukas, hindi mamaya. Ngayon, nasa amin na sa pangalan ni Jesus. That is our expectation. And with an open heaven, with an open hand of the Lord, I declare to you, God bless you. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Oh, hallelujah. Praise the Lord. So simula ngayon, huwag ka nang lalakad na parang gaganon-ganon. Anong tawag doon? Pipilay-pilay. Amen. Tumakbo ka na. Tumalong ka na. Amen. Amen. Kahit hindi ko kayo nakikita, pwede bang sabay-sabay na isigaw natin? Hallelujah! Praise the Lord.